Network Entertainment. Hello! Welcome! Kamusta? If you smell... Ano yun? Wow! What? Kididu. Yan ang bagong pagkasabi. Parang kay The Rock. Mahiya naman sa bagong guest natin, Andrew. Hindi ba siya maganda? Hindi. It doesn't matter if you think Welcome to another episode of Bagong Matulog with Red Oliero. Kita nyo? The logo remains the same. For a while, it wasn't. Alam mo, Red, sa totoo lang, nung ginawa, which was Zeke's idea, by the way. Oo nga. Inisip ko, Pinagrasahin ko siya. mapabatrip kaya si Red dito. Actually, natuwa ako sa effort eh. Kasi nakita ko nang sinabi mong may yung bagong OOBB. Inisip ko parang, may nag-effort kaya mag-edit ng OOBB for real. And then nag-download lang kami ng royalty-free hardcore music. Hindi naman yung music. Ay, hindi. Ano na pala yan? Original na pala yan by Cadian Studios. Ay, teka, may guest tayo pa. Oh, yeah. Bago tayo, baka di siya makasalita. The very incograble. Hindi ko alam kung... Ang tawag sa kanya sa open mic, the Pied Piper of comedy. Pare. Bakit Pied Piper? Kasi pare, pag nasa stage, sumusunod na sa kanya yung crowd, pare. What? Ganun ba? Ganun ba, Dex? Si Dex Conche. Dex Conche, everybody. Hello, everyone. Oo. Di ko alam kung ano yung Pied Piper eh. Bakit Pied Piper? Di ko alam kung ano yun. Ang alam ko lang yung Pied Piper, yun yung app nila sa Silicon Valley. Hindi ko alam yung kwento ng The Pied Piper. So basically, may rat problem yung city. Tapos may sobrang hypnotic yung flute ng isang guy. Nag-flute siya, umalis yung rats. Ito ang twist. Hindi siya binayaran ng mayor. At alam mo ginawa niya? Pinabalik niya yung mga rats? Hindi. Hinipnotize niya yung mga bata. Kinuha niya lahat ng mga bata doon sa city na yun. Tangin ng dark pala ng... Akala ko parang folklore tale yun or something. Yeah, super fucked up guy. So, si Dex, ganun yung ginagawa niyo? Oo. Ito ba, Dex? Hindi ko alam eh. Ang alam kong Pied Piper, BTS song pare. Sorry. Ito na pare. Yung ito na yung generational gap pare na lumalabas. BTS? I'm more like I got into Illit pare. Mas bata yun. Mas bata ba yun? Sorry. Mas kadiri ba yun galing sa 35-year-old? Well, hindi ko na, like yung song, hindi ko alam yung music video niya eh. Okay. Well, nandito si Dex. Nandito si Dex. Bago natin, buhusan ng ADHD si Dex. Okay. Let it wash over you, Dex. Andito si Dex kasi every year, teka lang. Phone ko ba yun? Sorry. My bad. Nandito si Dex kasi every year, naggagawa tayo ng episode called Starting Stand-Up. Yes. Hindi ko sure kung ginawa natin last year. Ginawa ba natin last year? I think kay kasama si Isa tsaka si Steven. Yes. Tsaka may isa pa. Si Ray. Si Ray. Oh, wala. So halatang hindi na naman nagsalita si Ray doon sa episode na yun. Yeah. It was mostly Isa carrying the show. So, sabi ko, let's get a young up-and-coming young buck, pare. Pushing us out, pare. Tsaka mostly, kung sinong available the same day na naalala kong mag-book ng guest. Yes. Pinessage ko si Dex. Sabi ko, Dex, may trabaho ka ba? Wala. Sabi ko, good. Mapakita ka sa show. Mamaya. Ayan. So, ikaw lang nagsabi ng good sa akin nung sinabi kong wala akong trabaho. Well, mamaya pag-uusapan natin kung bakit good ang walang trabaho for a person na nagpo-pursue ng kanyang passion. Siyempre, pare. Marami na ako na-influence and parang so far sa lahat ng taong na-influence kong mag-resign, ang widely successful lang ay 2 tao. So, parang iniisip ko, maybe not resign so much. Baka hindi masyadong work from home, mga ganun na lang. Work from home ka naman. When nag-go work from home ka ba, Dex? Ngayon, hindi talaga eh. Wala talaga. Anong profession mo before? Nag-work ako sa digital marketing. Okay. Medyo advertising na rin siya. So, copywriter, ganun? Or... yeah. Ako yung copywriter ng team, pero by position, hindi yun yung title ko talaga. Anong title mo? Digital marketing specialist. So, basically, binigay lang nila yung title na yun sa'yo para utusan ka nila sa ibang bagay. Yeah. Ako, pagka may kailangan ng copy, Dex, ikaw na. Pag kailangan mo di ba bata ka, marunong ka mag-Canva? Ikaw rin. Sabi ko nga, alam ko yan. Gano'ng karaming trabaho na wala dahil sa Canva? Puta. Naging parte ako ng maraming startup, pare. Alam ko kung paano bigyan ng title ng isang tao para hindi nila hindi ko naman trabaho yan. Diba? Hindi ko naman trabaho yan. Kasi pag binigyan siya ng title na copywriter, pinang-edit siya ng poster, bad trip siya. Pero kung digital marketing specialist siya. Dapat sobrang specific. Pero pag pinagawa ka na ng billboard, tumanggi ka na. Di ba? Kasama
yung unang position ko na digital marketing specialist kasama customer service representative eh. Tang-inang Sa ginagawa ko. Gusto mo bang i-shame sa Yeah, ating... name names. Name names? Ayaw may name names. Then, known na ano siya eh. Known ba siya? Uy, tangina, known ahensya. Mahiya ka naman. Hindi siya puta. ahensya eh. Basta known na... Na company? Ano ba? Parang in-house ka ba ng isang brand? Parang ganun. Ano siya? Known na brand. Mahiya ka naman. Oo. Pare. Pero kung gusto kami sponsoran, willingly naming ipapasulat si Dex ng public apology. Yeah, really Ayaw namin sabihin pero it rhymes with Gresley. So, It rhymes with Gresley. Actually, hindi namin sure. Baka pwede rin Grepsy. Hindi namin sure. Schmolgate. Mga ganun. Grolgate. Grolmolive. Hindi ko alam. Garje Guitar Center. Gagawin OBB pa pala. Oo. Itutuloy namin ang stand-up journey ng isang Dex Conche. And, Pagkatapos itong O, B, yeah! Pangit, teka. Pangit na. Huwag yung gamitin yun as cue. Kadiri yun. Kaya hindi na po si LA Knight dahil sa inyo. Gago! Wala na pakialam. Iniisip ng mga bookers, alam mo iniisip ng mga boss, puta, hindi, catchphrase lang siya. Kaya na-overshadow siya ng catchphrase niya. Kaya tangina, natalo tuloy siya clean kay Shinsuke. Nandun ako live! Ay, man, gusto ko rin si Shinsuke. Tapos, nung nakaganan ako, sabi ng ate ko sa akin, bakit hindi ba dapat siya manalo? Hindi ko ma-explain eh. Anyways, magpapatuloy tayo sa ating episode. Starting stand-up comedy, sana may mga ma-inspire sa storya ni Dex Conche na walang income ngayon right after this very unnecessary OBB. We're back? Pag may parating 3 syllables or like 3-letter word, parang 3 letters na... OBB. Dude, Yeah. parati Yeah. hindi ko maiwasan kahit mag-isa ako. Like, kunwari ang pangalan ko, with everybody saying A, J, B. Yeah. Okay. Can't stop, Red, sorry. Kaya yung theory ko, kaya hindi siya na-push. He's so over. Hindi, pero kasi nga, yun din yung theory ko kay Jay Uso eh. Kung bakit siya hindi na-push. Yung eh. yeet. Kasi parang over catchphrases lang siya eh. Hindi naman sila parang alam mo yun. Sige. Magbigay ka ng magandang LA Knight match. Roman Kay Reigns. Bray Wyatt. Roman Reigns. Bray Wyatt. Mountain Dew. Pitch black match. Yan yung last match niya. Gago. Gagawin ba yung last match niya? Oh my God. It's even worse than Eddie's last match. Oh my God, yes. Ano yung last match ni Eddie? Ni Mr. Kennedy. Ano lang, parang comedy finish. Isa rin yun na parang LA Knight. Canada. Isa rin yun, di ba? Sorry kasi wrestling fan din si Dex. So parang... So sorry kayo guys. Joke lang. Binuo si Dex sa show ko nung January. Tapos nag-Jay Uso entrance siya. Isang nice. tao lang din yung Proud siya eh. Tapos, nung nakita ko na isa lang, sana nag-K-pop na lang pala ako. Kunento rin sa akin nila yung entrance niya, yung sa The Bloodline. Ito yung sinabi ko sa'yo, yung... Sabi ko, ba't tumigil lang akong gamitin yung Roman Reigns entrance? Kasi nung pinakaunang year-ender showcase sa Kia, paglabas ko, nag-slow point pa ako sa taas. Tapos ang daming sumubay sa akin. Tapos nakita ko sila lahat. In unison, lahat sila mga incel-looking black t-shirt, neckbeard motherfuckers. Discord mod server. Tapos ako parang, ayoko na gawin to ulit. Kaya pag nag-entas ako ng code, hindi ko pinapaabot sa WoW. Kasi nandidiri din ako. Yung mga itim na kilig. Fuck this. New year ender this year, may mga nag-wow dun sa sa namin eh. Na-disappoint kami. Kasama ako sa nag-wow eh. Hindi, ayoko eh. Kasi parang... Napilay kasi si Vic nun eh. Nakita ko yung mukha nila, parang worried siya. Tangna, yung ikaw nasusunod, tapos kako napilay si Vic. Sinabi niya as I was walking towards. Parang hindi ko kasi alam kung nasabihin ko. Parang kailangan kong may sabihan. Or parang baka mamaya pagbalik ni Andre, mag-cause pa siya ng kerfuffle. Parang hindi natin alam eh. So, Kerfuffles. So, masaya naman ako nung nagko-code ako na walang wow. Kasi parang nakukuha ko yung pump nung adrenaline. Gusto ko lang marinig yun eh. Pero hindi ko kailangan marinig yung... Wow, ewan ko ba? Hindi ko alam. Ginawa ko siya once eh. Yung may wow.
Ang tagal kasi bago nung WoW eh. Hindi, tapos sporadic siya eh. Parang may mga sisigaw, pero may mga siguro 14 lang out of kami 200. Tapos magkakakalat sila. Oo. Tapos, pag nag-initial joke ka, kailangan mo i-address yun, di ba? Kasi gumanong ka eh. Kasi di ang haba eh. Explain mo sa taong hindi nanonood ng wrestling. Oh, kailangan mo i-explain yung very nuanced story ni Cody Rhodes. From undesirable to undeniable. Di ba? Ang hirap, di ba? So, noong 2016 kasi. So, Stardust. Kasi may push dapat siya eh. Okay na sana nung run niya nung tinalo nila yung The Shield. Sick match. Tapos tayo na. Sobrang, tapos pumunta sa AEW. Pag kailangan mo i-explain yung AEW, Talo ka na. talo ka na eh. Parang natalo ka sa wrestling fan. Ewan ko ba. Next time, ang entrance ko naman, si Demon Finn Balor pa. Mag-crawl ako sa stage. Yung may heartbeats. Oo. Nakakatawa yung crawl. Naka-paint ka ba? Tangina. So, sponsor ako yung theater show pag nag-face paint. Red, wag na kasi kasi gagawin ko talaga siya pare. Dude, kaya mong gumapang ng gano'ng katag. Galing sa crowd. Kaya. Tapos ita-time natin yung ilaw na. Takira ako. So sorry. Okay, sorry. Ito na naman. Tignan mo. Kasi kasalanan ni Dex. Bakit ka kasi wrestling fan? Hindi ka nanood ng wrestling. Hindi kami sa kanila nagsimula ng wrestling. Okay. Stand up ang pag-uusapan natin. Kasi ngayong mga panahon ng January. Ngayon mga panahon usually mga tao naghahanap ng parang bucket list type of shit, 'di ba? Ewan ko, gano'n ka ba nagsimula? January boy ka ba? Hindi, July boy ako eh. pero A nice middle of the year set. pero nung start of the year ba inisip mo, this year mag-stand up ako? Yeah. Tapos it took you 7 months bago gawin. Tama ba? Anong paano nagsimula yung? Well, na-introduce ako sa Philippine stand-up 2021. Nag-try ako ng online. Hindi siya maganda. Yeah. Mahirap maging maganda sa online eh. Totoo lang. Pineke lang namin na gusto namin gawin yun para sa pera. Let's go. Kunwari parang, wala. Fuck you, COVID. Ito yung aming rebellion against the pandemic. You will not silence our voices. Pero to lang, please. Matapos ka na. Huwag na tayo mag-mask, please. So, okay. Nag-stay ka online. Yan na-discover ko yung videos mo sa TikTok noon. Okay. Tapos, Kinda embarrassing. sorry. Kiniglaze mo na naman sila. Sorry. Nagkatamuran ako ni Dex ngayon. Sorry, babalik ko sa wrestling ulit. Nagulat ako kasi kamukha mo yung wrestler. Sino wrestler? Rederick Mahaba. Ako yun. Oh shit, siya to. Okay. So, mas nakilala mo sa wrestling before? Nauna kita nakilala as Rederick Mahaba. Actually, ang daming ang ganun. The Aphrodisiac, pare. And the King of Schlongs. Merong tawag doon, merong isang rally nung nag-rally ako kay Lenny para sa Pilipinas. Bangon! Pilipinas. Gumising kayo! Nasa Tarlac ako. Yak. De, joke lang. Taga doon yung tita ko. Hi, tita. Ang layo nga ng Tarlac. Malayo nga yung Tarlac. Tapos it's one of those na tipong talagang in and out lang. Van in, van out type of deals. Pagdating ko na, maaga yung mga tao sa rally. Maaga ako doon kasi for some reason parang maaga ako yung sinabayan naming van, maaga. So, may mga tao nang nandun, mga siguro like 12 hours bago magsimula yung rally. Parang ganun. Tapos, tangina, sa harapan, so ito yung mga talagang diehard na maaga nandun. Siguro sa mga first 3 rows, may Rederick Mahaba post. Nakalagay, ejaculate mo si ganyan. Parang pangalan ng politiko. Tapos ako parang, look at this guy na nag-show up like 7 hours early. Tapos lang, in the hopes na mabasa ko yung very, very, very specific reference. Na for sure, kung kunwari na-cancel ako, hindi na pala makapunta si Red Oliero. Iba yung mag-host. Wala nang kwenta yung banner. Tapos ako pa. Siyempre nung nandun ako,
Munti ko pa siyang hindi makita kasi kagulo dun umuulan yun yung Tarlac Rally. Pero nakita ko siya, tapos natuwa naman siya. So I guess kung sino ka man nasa Tarlac, sana masaya ka. Sana nasa pa yung poster. Oo nga eh. Feeling ko nabasa na lang yun kasi umuulan ng rally yun eh. Pero takip niya sa ulo niya. feeling ko, iangat ko pa to eh. Save ko yung health ko. Yan yung iniisip niya. Ejaculate, Robin Padilla. parang ganun. Ganun na ganun. Nakalimutan ko sinong politika yung tinira niya eh. Ay, nako. Nadulas pa si Dick Gordon dun sa putang inang rampa. Si Big Dick Gordon. Tsunami! Muntik na siya mag-tsunami sa crowd eh. Teka, ina kasi, huwag kayo binabalik ka sa wrestling eh. Nanood ka ba ever ng PWR? Yung mga matches nyo lang sa YouTube. Tangin na nito eh. Wala akong pera, student ako nun eh. Ay na pare, kung feeling ko pag binessage mo ako, magiging Mr. Beast ako eh. Sige, bibigyan ng ticket. Tsaka 10,000 pesos. Mga ganun. Eh, wala ka na excuse. Wala ka FPW ba? Nanood ka ba FPW? Wala ka rin akong pera eh. Same problems 10 years later. I-message mo ako dahil di naman ito binayaran dito sa guesting mo. I-message mo ako bago ng isang FPW. Gago saya. Alam mo yung ginagawa nila sa Raw, yung may mga celebs. Yung nangyari sa amin ni Alexia, gumanon kami. Tapos na meron sa baba. Comedy Manila, Andred Bernardo. Gusto mo ba? Gawa tayo na segment. And of course, andito ang mga komedyante ng Comedy Manila. Cool pals. May belt ka na. May belt ka na custom. Alam mo yung nasa Rossi Lebron? Ang saya niya kaya nun. Naka-flip phone pa siya. Pero yung pinakamalupit si Tyler Halliburton, pare. Tyrese? Tyrese Halliburton pala, puta. Tsaka si Jalen Bronson. Nag-face off sila sa NXT. naalala ko yun. Tsaka parang, damn, look at this. Walang acting sa katawan nila at all. People. Buti pa si Lebron eh. Diba? Bad trip pa ako kay Tyrese nun eh. Ganun ba? New York guy ka ba? Yeah. Heel pala si Tyrese nun eh. Tsaka nung nandun din si Trae Young dati, busit na. Oo, kasi yun talaga. Ayun, actually maganda yung kay Trae Young eh. Kasi medyo may attitude talaga siya eh. Si Jalen Bronson, hindi eh. Wala talaga siyang dating eh. May nakita akong video, yung si Coco Chanel, yung dinadate niya. Coco Chanel? Oo. Kasi matandang designer? Hindi, may isang guy, sobrang galit lang siya sa specific basketball player. Tapos alam mo yung, ooh, my team is undefeated. Ooh, I'm dating Coco Chanel. Man, fuck this dude. Talaga? Tapos nahulog yung camera niya. Sorry, I just... Hindi ko alam to. sorry. Nagigets mo ba yung reference? No. Okay, I'm sorry. So, Dex, okay, balik tayo sa stand-up career. Man, pinul ko yun talaga yung break sa conversation train na to, gag. Sobrang, welcome pala sa bago matulog. Yes. Nakita mo na ang... Ewan ko, ba't nagka-ranking tong putang inang podcast na to? Kung hindi kami nag-rank, di namin tutuloy ito eh. Alam mo yun, wala eh. Gusto nyo eh. Oo. Kasalanan nyo to. Na-stuck kami dito sa fucking prison na to. Sa ilalim ng stairs. Prison na we have to be monkeys for you. Sorry, Dex. Okay, nawawala talaga kami. Anong pinag-usapan natin? Stand-up career. Stand-up career mo, Dex. Okay, so kailan taong ka nagsimula ng live? 2022. Putang ina, 2 taon lang yun ah. 3 taon lang yun ah. 3 taon pala. Mga ganun, no? Magti 3 years sa July. Nag-try ka mag-online. Gaano kadami? Like mga 4 times. Marami rin. Tapos, 4 times. Hindi ko nagustuhan yung experience eh. Okay. Tapos 2022, nung bumalik na yung stand-up. Tama naman, mga mid-year yun. Saan ka unang... Sa Mando Swing Shop. Ano yun? Yung sa... kay room ata ni Sergio. Yung Mandos. Sa... You loosen me, man. Who the fuck? Sino Sergio? Basta Sap. Sergio, Belarus. Sorry. Tapos, nagmandos ako. Gagong hirap, di ba? Gagong hirap nun. Ang hirap ng... Ang init pa. Pag bumomba ka, masakit, literal eh. Yeah. Kasi, parang walang saving glory. So yun yung first try ko. And kamusta? yeah, bumamba. Pero, saya. Like, and then, consistent ka ba nun? Or? Medyo patigil-tigil kasi nag-work ako ng nights nun. So talagang nag-shift ako ng schedule para makapagpunta sa mga open mic sa Moe's. Nag-work ako ng Sundays para every Wednesday naka-break ako para mag-Moe's. Tang ina. Yun ang So, Moe's ang pinuntahan mo? Specifically?
Kailan ka una nag-most? November na yun eh. November Sa mga 20. gusto mag-stand-up, punta lang kayo sa comedymanila.ph. Pwede mo i-click doon open mic. Andun lahat ng info ng open mic rooms namin. Kahit sino sa inyo, pwede mag-sign up. Pwede bibigyan kayo ng 3 minutes or 5 minutes kung konti lang yung comedians. Tapos, yun, mag-set lang kayo. Tapos, basically, ganun nagsimula lahat. Kasi ang dami nagdi-DM sa akin na, Idol Master, sana makapag-open ako sa'yo. Tapos ako parang, nag-open mic ka na ba? Hindi pa. First time ko nga. Paano ba? Tapos ako parang, tangina mo. Sobrang Open ka agad sa show? Puta hayo pa. Oh, di ba? Pwede rin mag-open mic sa show mo mismo. Eh. Naglabas ng notebook. So, Hindi, no huling show namin, may nag-open mic sa show ko eh. Ay, tama. May nag-propose. Putang ina yung wild nun. So kasama si Dex sa uli naming show, may nag-propose na naman. Pero ito... Bakit ikaw parati yung pinipili, no? Para Hindi man, mga dalawa pa lang naman. May isa ring... Dude, one is... Dapat pangatlo na yun kasi may nag-attempt tas parang, ewan ko, nag-away yata sila, nag-chicken shit siya eh. Oo nga. Tapos... Mahina siya. Di tulad itong huli, pare. Itong guy Real na ass to. dude. Tapang niya. Itong guy na to. Congrats. Congrats pala, by the way. Parang sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, paano ba? Sabi ko, well, yung last time ginawa ko, nag-crowdwork ako, kinrowdwork kita, kinrowdwork ko siya, tapos nag-propose siya. Parang yun yung jump-off point. Bigyan kita ng cue, parang ganun. Sabi niya, sige, tapos parang sinabi, sige, tapos ako mag-joke lang ako ng konti, tapos propose na ako. Inisip ko parang, kung mag-joke siya ng konti, proposal related or tungkol sa would-be fiancé niya, No, di ba? syempre, kasi that's what people, Di ba? Siya tungkol sa love of your life. Yeah? Exactly. Kasi you're gonna make one of the biggest decisions of your life. You would think na yan yung pag-uusapan. You would think, pare. You would think. Tapos itong guy na to, pagdating niya doon, tinake advantage niya yung stage time niya. Oh. Tapos doon, bigla na lang siyang, sino ito may kilala kay Mike Enriquez? Puta, nag-full-on stand-up bit siya na sobrang unrelated sa proposal. Nag-Mike Enriquez siya, nag-Rufa May Quinto, na both terrible, by the way. Sobrang sama. Babe, alam mo na, mag-book to 5 minutes na. Bro, teka lang, babe, alam mo kung big deal to sa'yo. Pero, Pa 3 minutes. minsan lang minsan lang mga good tight 3 minutes sa putang inang show ni Red Oliero. That's one way to start. Oo nga, alam mo. By the way, yung pinaka-importante decision sa buhay ko, pag-usapan mo na natin si Mike Enriquez. Tapos, so ako, nagulat ako. Hindi ko alam mo nang gagawin ko. Ayoko naman nandun sa stage. Ayoko mag-fake laugh. So, medyo lumayo ako. Tapos gago to si Ray. Sinusumpalan niya yung reactions ko. Meron din ako copy. Hindi ko kinaya. Sobrang uncomfortable nun para sa'yo. Sobra. Tapos yung huli niyang bit, para ka nasa cock chair eh. parang hindi lang siya parang masana nga nagkantuta na lang sila eh. Sana nila yung ginawa nila. Mas normal pa yun. Tapos tsaka siya nag-propose. Kunwari nag-jowl siya dun. Tapos tsaka siya nag-propose. Mas gusto ko pa yun. Ako di ko Saglit lang, babe. Sabi ko, please matapos ka na kasi gusto ko nang iba totong naiisip ko. Pero sa utak ko parang, gago baka mag-no siya. Yun yung nasa isip ko. Kasi ako mahuburot ako. Kung puta. Kasi, alam mo yung segue niya. Alam mo yung, pag nag-stand up ka, sobrang hirap mag-seg, di ba? Oh. So, Paano may sa seg? Anyway, abortion. Parang so, by the way, babe, which, parang sinabi nyo, yun, pero yun joke yun. Pero seryoso na. Or para ito, totoo na. Parang ganun. Will you marry me? Tapos sobrang awkward pa kasi nung una niyang load, hindi siya nakatutok dun sa baba. So, in-adjust pa niya yung load niya. Kasi hindi niya expect yung spotlight malakas eh. Hindi niya alam. First time niya literal mo sa stage. Yung mga things na dapat clean na plano eh. So, that's one way to start. Hindi ganun yung start ng karamihan sa amin. Oo nga. That's one way to start. So, kailangan may long-time girlfriend ka na pwede mong proposean. Alam mo, pumasok sa utak ko, parang nagpapasok lang ba ako ng psycho na gusto mag-set sa stage. Kasi, naisip ko parang, kasi may mga taong nag-DM, before that, may mga taong nag-DM sa akin na parang magme-message sila ng
ito yung ano ko, SoundCloud ko. Pwede ba ako mag-open sa'yo? And, natuwa. Sabat SoundClouds. Kasi mag-rap sila. Mag-hot fire May mga at least 2 or 3 rappers na nagme-message sa akin dati na baka pwede ako mag-open. Ito yung bars ko. Tapos parang, Maganda it's a very magaling, pero it's a very intense, patriotic Independence Day rap. Yung pinadya sa akin. Bayan muna! Bitch, bayan muna! Parang ganun. Tapos bigla, sino papasok? Sino pala kumakain ng sandwich dito, Wes? Grabe, parang siyang plato na pwede mong kainin. Parang ayun, ang seryoso. korupsyon ng gobyerno ay hindi mga ganun yung mga lay. Ayun, Walang seryoso. bigote! Eto, Walang joke. bigote! So guys, alam mo yung kung sumasakay ka ng jeep. Ayun, seryoso. Ito joke na. So, nag-propose siya, nag-yes, thankfully. I mean, nakakatawa yun pag nag-no siya, tapos nag-walk out siya. Gagawin sobrang ganda kung nangyari yun. Sobrang ganda nun, pero wala eh. Bad for Like, him. gagawin mo ba yung pat sa likod niya? Sorry, bud. So, kumusta kayo, guys? Gusto mo mag 2 minutes pa? Baka may Mel Chanco ka dyan. Hindi mo nilalabas. Hindi man lang Mike Enriquez adjacent yung sunod mong personality eh. Sobrang random lang eh. Mike Enriquez, okay. Kilala niyo si Rupa May Quinto. Puta eh. That's like 3 leaps. Parang ang layo ng degrees of separation. Nasa CR ako nun. Sinuot ako. Bakit may ibang boses? Sino iba yun? Sobrang lala. Sobrang lala. Anyways, congrats sa inyo. Sana hindi nyo marinig to. Kung alam ko lang, nagagawa ka ng Mike Enriquez sa Rufa May impression, hindi ka na kita pinayagan. Mag-joke. Mag-propose, sige. Pero after that, parang na nag-set ako, every time na gusto ko mag-proceed sa bit na nakasulat, naaalala ko lang yung Rufa May. Napipikon ako. So, ginawa ko. Kinritize siya. Parang kinlaro ko lang na hindi siya magaling. Sinabi ko sa kanya na, feeling ko nadala lang tayo ng moment. Sinasabi ko. Natuwa lang tayo dahil may nag-propose. Pero hindi siya magandang impression, guys. Yung mga waiter. Kasi katabi ko sila. Sabi, ano ba yan? Kasi puta every week may show dun, di ba? Alam ko lang yun. Kasi nag-propose na, masaya naman sila. Pero, di ba? parang nadala nga lang din sila eh. Parang, But it couldn't have gone any better for us comedians nung nangyari yan sa inyo. yung Rufa May daw, kaya daw niya ginawa kasi ginagawa niya yung Rufa May mo daw. Which hindi niya in-explain, by the way. In-explain lang niya after na parang Rufa May daw ni Andrin. So, parang tayo napaka 1 episode deep cut na. Well, kaya! Nakulong pala si Rufa May. So, No, hindi siya nakulong. Hindi siya nakulong. Grabe ka naman. May hearing lang siya. Sobrang gusto ko yung komedyante talaga siya. Oo. Alam mo yan? Until Kahit the nandito- end, eh. Until the end. Umihirit pa siya. Feeling ko kasi pag komedyante ka talaga, pag uncomfortable ka, pupunta ka dun sa... Ako ganun ako eh. Pag uncomfortable, parang gusto ko humirit bigla minsan ng joke. Alam mo yun. Actually, nangyari yun once sa Solid OK office. Nasa 12th floor kami. Alam mo yung lumindol na malakas? Tapos yung... Nagdasal daw kayo nun eh. Hindi, dude. Si Alexio at kami, like, parang doon lumabas yung puta kahit komedyante pa rin, like, mga atheist pala kayo, ano? Ba't kayo nagdadasal ngayon? Mga edgy pala kayo nag-Jesus Christ jokes kayo. Oo nga, tangin na nyo On this day. On this day, So, I see clearly. isa yun sa ways na magsimula mag-stand up. Pero No. hindi namin advised. The normal way is to mag-sign up ka na lang sa Open open mic. Okay. So, nag-sign up ka na open mic. Kamusta yung pinakaunang most mo? Kasi at least yung Mandos, para sa akin, hindi siya hindi ko naman sinasabing pangit siya na way to start. Pero, It's a hard way to start. it's a hard way to start. Most is much more established. Parang it's the longest open mic we have. Yes. So, kamusta? Bomba din. Pero Okay. it was fun na kasi fun na makita yung ibang comedians din, yung mga fellow open micers. Kasi nung nag-Mandos ako, kasabay ko nun sila Herman, sila Lilan, sila Gold. Marurunong na. So, ang saya nung nag-most ako. Gago. Sino mga nakasabay mo na na most? open micers din? Sa most? Sila Russell, sila Eman. So, parang, gagi. Just this collection of handsome men, para. Oo nga. Nung nakita ko, Some fine, you can look and let gentlemen. Some fine eye candy. sila Josh Banyas. Ayun. Ayun, Tapos nung nakita ko na bumabomba din sila, parang, Ito talaga yung simula. Parang ganun. Yeah. di lang pala ako yung tanga, no? Iba fast forward ko dahil walang chronological order tong ano na to. Ano yung pinakaunang set mo na talagang puta pwede ako maging komedyante?
Nako. Wala pa pala. Sorry. Parang, Hindi mo may eject seat dito at bigla ka na lang gano'n. may, sa Cinema 76 yun meron akong, like, nung nakuha room ni ko- Chino, pare. Ang room runner niyan ay si Chino. Room runner. Oh. yung Cinema 76 na defunct na ngayon. Wala na ba? Wala na. Ano yung open mic ni Chino? Hobby Stadium pala yan. Sorry. Si Chino din ang room runner nun. Oo. Room runner. Yeah, yan lang yung running na ginagawa Ano ni niya. Chino? Hard to imagine. That's what I do. Hindi. That's what it does. That's what it does. Pero It's yeah. pot of greed, man. Pot of greed face. And I will draw 2 cards. That's not what it does. Oh, no shit! Sorry. Sorry, Dex. Doon sa Cinema 76, nagkaroon ako ng parang joke nun about mga hold-upper. Na, No, that's a great joke. tawag dito na mas I don't want to make you perform it, but can you explain it Yeah. to na the people? I think mas maangas yung mga snatcher kaysa sa hold-upper. kasi pag hold-upper, parang ganyan lang eh. Tutukan ka lang. Pag snatcher, may sense of believe siya. Na parang, uy, wala cellphone ko. Parang nawala bigla. Maganda. So yun yung parang first joke ko na gumana. Tapos from there, parang nakuha ko na yung writing. Kasi may sila, Jusel, parang tinuruan ako ng ganun para umikli-ikli yung jokes ko. Bakit ka tumatawa rin? Wala ko tumasabi. Okay, masaya. So, go on. Go on. Tapos, yun. Tapos doon, binigyan ako ni Chino ng chance. Binook niya ako for a show. Oh, wow. Si Chino pala nagtangin mo. Ginagago mo si Chino. Bata pa rin Chino to. Okay. I mean, like, ano naman eh, parang masaya kasi siya gawin na gagawin si Chino. Pero, mabait siya. Oo. Tapos, Good guy. ang tawag doon, ang pag i-zoom in natin para lang malaman ng mga tao kung ano yun. Gaano katagal from nagsimula ka sa Mandos until yung Eureka moment na yun? Fuck, 1 year. 1 year? Talaga? Sounds about right. That sounds about right. It doesn't sound late. Takes a while to get good. Sometimes takes a while eh. Ito kasi yung, I think na ano rin ng mga tao. Iba-iba siya for different people. Like may mga tao na parang the whole time. And ito rin yung lesson na nakuha ko kay GB. Kasi dahil nga kami yung mga nauna. So parang nung kami din nagpo-produce ng shows, kami rin yung parang pumipili ng mga lineup ng mga tao. So minsan, kapag umabot ka sa level na nagbo-book ka na, nakikita mo kung sino yung arguably may potential or wala. Di ba? So parang nagkakaroon ka ng sense of parang, okay, dapat alam mo yung taste mo kung marunong siya or hindi. And honestly, mahirap siya. Kasi dati naisip ko parang, okay, when a person doesn't do well for a long time, parang yun yung, very basic indicator na, okay, hindi siya magaling. Pero, si GB, ang mentality niya is, as long as mabalik siya sa open mic, and he's doing something with it, hindi yung tipong puputa lang ako, tapos gagawin ko lang yung joke ko pa ulit-ulit. Oh, yeah. Kaya kunwari, tinatry niya improve, tinatry niya ibahin, tinatry niya ng bagong material, tinatry niya yung bagong pang-atake. May tinatry siya, which is yun yung basic principle ng open mic, di ba? Kasi until now, pati yung vets, ganun din naman eh. Minsan magpapakita kami sa open mic, may tatry kaming bago. Most likely, hindi gagana. Di ba? Tapos adjust namin. Parang as long as nangyayari pa daw yung proseso na yun, you don't give up on that comedian. Kaya wala siyang binaban na tao at all. Kahit gaano ka. Siguro ang ibaban na lang niya talagang pagkupal. So talagang kung naban ka sa isang open mic, may ginawa ka malala. Like, kunwari, as in like sexual harassment level, mga ganong klase, baka nanloko ka, nakaw ka ng pera, nakaw ka ng material. Actually, pag nakaw ka ng material, baka sasabihan ka lang eh. Kasi minsan naman talaga yung ibang tao, hindi nila alam ganun yung ethics ng stand-up eh, di ba? So, parang kailangan mong ipakita na hindi man kailangan ipakita or parang para maging komedyante ka na maayos. Kailangan every time mag-open mic ka, meron ka binubuga. Kaya ako, minsan, pag tumitingin ako ng pwedeng kong i-book or whatever, minsan hindi siya based on, nagkiltog na yung gabi na to. Minsan based siya on, nakita ko to last week, tas ginawa niya to this week. So parang, okay. So titignan ko ano yung gagawin niya next week.
parang dun mo makita kung anong klaseng paano yung plan of attack niya sa pagiging comedian. Actually, sobrang parang burden sa chest ng open micers yun. Kasi I hear sa circles na pag nandun si GB o ikaw, like, do your best. Which is, pero like, ako kasi, like, I've been doing this for a while din. Parang may luxury na akong bumomba. Kasi na-prove ko naman na nakaya ko. I guess yung newer guys, healthy ba yun? Like, kung nandun ka, shit, A-game. Ang medyo iffy ako about it kasi alam ko kung anong klaseng show siya. Tapos ako naman, though granted na pag nag-perform din ako, pag may bagong material ako, definitely hindi mo masabing A-game ko yun, di ba? Pero kapag pero pag nag-perform ako ng bagong material, i-perform ko siya sa best of my abilities. Ngayon, pag may nakita akong comedian na nag-perform ng bagong material, or nag-perform ng lumang material, or kunwari nakita before, tas ginawa mo pa rin yung the same shit, nasa open mic tayo, mahalata ako na parang okay, nagpapaganda ka ng set para mapansin ka. Tapos makapansin namin yun. Imposibleng hindi eh. Kasi ang comedians ang pinaka-observant na tao sa buong mundo. Sobrang, pag may tinatry kang shit, alam namin. Alam mo yun? Kaya sinasabi ko pa, si Gold, matagal ko na napapanood, matagal na ako natatawa sa kanya. Pero ang hindrance ko parati sa kanya is anong mangyayari sa kanya kapag di siya nag-work. Sa show ko. Napanood ko siya, nagkasabay kami ng show sa Mesho eh. Hindi siya nag-work, tapos nag-adjust siya. Nakita ko paano siya mag-adjust or nakita ko paano siya mag-trudge through the set or paano siya mag-survive sa set na yun. So sabi ko, okay, pwede na to i-book. Nice. Nakikita mo yung technique more on the... So parang, dun pa ako naiinis kasi si Judd sabi niya sa akin, meron daw siyang set na hinahanda na nakatabi daw yun. Pag gandun daw ako or si GB or whoever, gagawin daw niya yung set na yun. Tapos ako parang, I thank you, ganda ng intentions mo. Pero, give me credit, pare. Matagal ko nang ginagawa to. Alam ko kung nagpapasikat ko or hindi. Di ba? May mga open micer na ganun eh. Pag nakita nila yung mga pangalan ng vet, parang nagpre-prepare talaga sila ng... Yeah, which I don't blame that naman talaga. I don't blame them, honestly. Yeah. Kasi, do may mga tao din naman, mahirap din eh. May mga tao din na parang hindi ko pa napapanood ever. So, pag nagmagandang set sila dun, that doesn't necessarily mean na okay, game na to. Kasi I know for a fact na doing this for a long time, it doesn't take just one set for you to be really good, di ba? Mahirap eh, hindi ko siya ma-explain parang eh. consistency yung hinahanap. May halo din siyang taste mo eh. Alam mo yan, na parang okay, mag-work to sa show ko or oy, magandang texture to sa show ko. Parang ganun, di ba? So, or minsan hindi mo maiwasan. May mga cases din na, kaya kay RG. Never ko pa napanood si RG nung binuko siya. Pero, actually, napanood ko siya once. Pero lahat ng mga tao, Nonong, James, Vic, RG pare. Book mo si RG. Ikaw, di ba sabi? Book mo si RG, ganyan-ganyan. So, nung binuko si RG, di ka disappoint. Ang ganda eh. Pulido yung set. Relatable. Kahit sabihin mong puta konyo yung crowd ko, nakarelate sila sa, kumbaga dinala niya sa mundo niya. Parang ang una kong naparod na set ni RG yata was sa year-ender sa Kia eh. Tapos saka ko siya binook after. Oh man, fun show. Parang ganun. So ako parang hindi ko rin ma-explain kung paano. Kasi narinig ko rin minsan like kila Isa sinasabi, tinatanong, alam mo may mga nagtatanong sa akin para daw mabook sa show mo. So ako parang, kahit ako hindi ko alam eh. Minsan makaparod kita parang, pwede to. Parang ganun. Minsan may mag-recommend sa akin. Sige, to be fair to you, like you're not as nasa open mic kasi you're a lot busier now compared before. Dapat talaga nasa open mic. So I guess it comes through word of mouth na lang. Like sinasabi, magaling yun. I would check with Dex. Sinabihan, may nagsabi sa akin, Dex, tayo na sapatan mo yung Dex. Pare, tangin ang galing nito. Tapos, si Ron yan, di ba? Ganda ng ipin, sabi. Sabi ko, what? Alam mo namang gusto ng magandang ipin sa show ko. Parang ganun. So yun, tas parang... daming spaces in between. Parang nakakulong yung dila niya. There's a lot of air going through them teeth, pare. Haley Williams teeth. Di nyo alam, masarap kumain ng ice cream. Naganda yung ngipin. Kaya. Parang yun yung... ako parang naparang kita sa open mic. Tapos hindi naman not necessarily naman that nag-kill ka ng solid. Pero I feel like you did your set properly. So parang that was enough for me na parang, okay, game. Bigyan natin ng ano to. Bigyan natin siya. Mainis ka ba sa akin na kung may nag-back out na isa pang feature sa Grand Year Ender, ikaw na yung ilalagay ko dun. Mainis ka ba sa akin pag sinabi ko sa'yo yun? Hindi naman. One off. No, I love. One off. Ando ka naman, kasi I think
maganda yung flavor na nating. Tsaka yun, kunwari, sa Grandier End. Yan parating. I look forward to that. Mas pinanood ko yung pre-show than yung main show eh. Main show, wala nang pakialam. Pre-show, pinanood ko lahat. Oo. Tapos kasama, nakita mo sa side stage kung sino nandun. Andun sila Nonong, andun si James, di ba? Andun lahat ng talagang... Headliner. Di ba? Kaya puta, ang para sa akin ang pinakamagandang set dun sa pre-show, si Sherwin. Yeah. Oo. Tapos, Hanggang dito na lang po tayo. tapos meron pa siyang basbasa. Tipong, nung umangat siya, sabi sa akin ni Nonong, napanood mo na ba to? Sabi ko hindi pa. Gago, magaling yan. So parang tumaas sa expectations ko bago siya magsalita. Parang ito yung expectation ko bilang umangat siya. Tapos ako parang, puta ako nga, magaling nga. Actually, kasabay ko siya sa unang open mic ko. Unang sampa niya pa lang. Meron na no? Tangina, iba talaga nagagawa ng talent at autism pa. Iba talaga ang focus ng autism no? Sana nga eh. Sobrang pulido yung sulat ni Sherwin. Oo nga eh. Siya, favorite ko na comedian na younger than 25. There's a thing, pangit din kung magiging comedian ka eh. Alam mo yan, parang... Pero hindi siya ganun eh. Hindi siya ganun, bro. Parang... He's good I'm not saying he's bad. Pero yun din yung inasabi ko. Meron din ganung type of basbas. Like, kunwari, meron ako mga paboritong i-book. Like si Ray, Kao. Di ba na parang, wala lang. Gusto ko lang talaga yung material nyo. Parang ganun. Tapos not necessarily because feeling ko mag-work kayo or whatever. Like, kunwari, sa huling show ko, si Ray, medyo nag-struggle siya. Para sa akin, that doesn't mean na parang ayaw na i-book to. Kasi para sa akin, parang genuinely fan ako nung tinatry nilang gawin. Yeah, that's me then. Mas meron din ganun na parang hindi mo siya makukuha at hindi mo siya masasabi na, year 3 makukuha ko. Hindi siya ganun eh. You don't know eh. Kaya nga actually yung year 1, doon ako nagugulat din sa mga comedians ngayon. Kasi ako kung i-compare mo sa progress ko, mismo ako, ang tagal ko parang feeling ko bago ako nakuha. Siguro pang year 4, 5, ganun. Tagal ka. Parang ganun. Meron akong jokes, pero joke siya. Hindi siya yung tipong talagang parang ngayon na... mas mahaba yung... parang... Hindi ka na nagdo-jokey jokes ngayon. Kung meron man, part siya ng bit or parang part siya ng malaking bit. Kasi mahaba na yung mga skets ko ngayon. Mahaba diba? nga ng skets. Pero, hindi ko sinasabi yung material itself, but more of like, yung kuha mo na kung ano yung... parang may light bulb moment ka. Parang feeling ko nakuha ko siya very early on. And then yung next na milestone, parang 4 years after pa. Parang ganun. Baka nga 5 years pa eh. Medyo mahirap siya eh. Mahirap siya i-figure out eh. So sinasabi mo like 1 year in yung sayo. Yung voice mo, hirap hanapin yung Hirap voice mo. hanapin ng voice mo. Kahit minsan pag nahanap mo na yung voice mo, Dex, mawawala yan. Nung 1 year point na yun, parang dun pala ako natuto na parang magsulat. Pero hindi ko pa siya nakukuha as in na yes. ano. Yun yung naman difference nung. Ito yung sorry ko, medyo geeky in-depth comedy talk. Pero which is the title of the episode. Which is the title of the show now. Geeky in-depth comedy talk with onting wrestling. With sprinkling of wrestling. Ano yun? Parang ang tawag dun, ang nangyayari usually when you see someone, may mga tao na magaling right away. Oh my God, Nonong. Nonong, di ba? And then may mga tao na hindi magaling, tapos pag nagets niya, magiging sobrang parang galing. may eureka moment. May eureka moment na biglang, so ito yung graph mo, parang steady ka lang, bilang aangat ka ng ganun. Meron naman isa magisimula sa taas, pababa, tapos aangat ulit, pababa. Mikey, Nonong, Mikey. Mga ganun. Diba? Kasi ang theory ko dyan, meron mga taong naturally funny na gets na nila kung paano makipag-converse. Meron silang other qualities James, mga ganun. that compensates for their performance. Like, marunong sila mag-host, marunong sila magdala ng energy ng conversation. Kasi basically, parang nakipag-usap ka na naman parang sa crowd. hiding your weaknesses lang. Parang ganun, nagko-compensate for your ano. Tapos, matututo sila magsulat. So, minsan, pag natuto ka magsulat, nawawala yung rawness mo. Kasi now you're being technical. Too much. Yes, nag-focus ka sa technicality of yung mechanics nung shit mo. Nawawala na yung pagka-raw mo. Like, kunwari, may maangas ka na clothesline dati. Tapos pinulido mo kasi ganito mag-close si Randy Orton eh. So, inayos mo bigla. So, nawala yung quality nung rawness mo. Nawala diba? yung pagka-Bradshaw like nawala yung pizzazz. Naging parang dahil naging student of the game ka bigla. Pare, a sharpened blade
Sharpened too much loses its weight. But Hi, guys. We are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today. Ooh, why? Who's drunk? Like right now. You're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. Totoo ba yun or? narinig ko sa isang samurai movie. Sabi, ito. Magagamit ko to one day sa podcast. Gusto ko na meron kang stock knowledge of mga sayings na ganyan. Tapos nakakalimutan mo minsan kung Saan mo nakuha? saan mo nakuha, bakit mo ginawa, di ba? Okay, so, dahil nga magiging ganun ka-technical, parang dun yung magiging downfall mo din. Sounds too rehearsed. And then yung next milestone mo is ibabalik mo yung personality mo tsaka yung boses mo. Tapos yung technicality, magagamit mo siya, may blend in mo siya. And then I think yung next milestone there after that is ngayon, paano mo tinatry going hindi joke sounding yung jokes mo. Which is yun yung pinaka mahirap sa lahat. Yeah. Diba? Yun yung Like kaya kung may mga humingi sa akin ng advice, easier said than done kasi ang hirap talaga magmukhang komportable. Wala siyang way sabihin eh. Like sana ako pwede kong kung kaya ko siyang gawing libro. Hindi. It wouldn't do it justice eh. Like pag nabasa ka Fred Oliero, No Laughing Man. yung pangalan ng libro. Tapos nakaganon ako. Nakaganon ako sa harapan, nakatingin. Para siyang money advice So book. may dalawang movement shot, yung smiley na mask, tapos yung sad. Sad na mask. Tama. Oo. Tapos meron akong yung balancing skill ng pera tsaka art. Kakas Ganun. dude. Parang gusto ko lang siyang gawin para lang dun sa cover na yun. Tapos wala ka lang. Wala sulat sa harapan. Nakalagay lang, punta ka sa Joke book lang siya sa harapan. Puro joke book lang pala. Kasi numbered pa. Alam mo Yung yun. Rich Dad, Poor Dad ng comedy. Pero pag nagbasa ka ba ng any kind of books? Judy Carter? Binigyan ako nila Josel ng kopya ng Comedy Bible. Comedy Bible, Pero oh. Ayoko. By the way, may dalawa akong comedy Bible na hiniram ng mga comedians. Never na bumalik sa akin. Dalawa yun, pare. Okay. Actually, ang binasa ko lang doon yung setup premise punch. Pagkatapos yun lang naman kailangan. Kasi yung iba doon parang mag-gusto ka na ng sitcoms. Hindi na kailangan. Oh. Tinamad ako eh. Pagkatapos ka ng setup, premise, punchline, parang, Yun na yun. Yeah, yun na lang naman. That's all you need. may 345 pages. Bakit ba? Punitin na to, putang ina. Yun lang yung kailangan mo, yung anatomy, I think. Para maging technically, kind of like it helps sa structure. Tsaka feeling ko, you learn more by doing it talaga. Yun yung masaklap kasi ang dami nagme-message sa akin, paano ba? Pag sinabi ko open mic. Pero may ibang guy, kinaka-copy-paste pa niya. Ito yung 5 minutes na naisip ko. Tapos puta text wall lang. Ay, merong nag-open mic recently. Dala niya parang printed na papel talaga ng set niya. Binasa niya. Dala niya sa stage. May mga comedians akong kilala na ganun talaga sila magsulat. Naka-print. Si Sam C, sa sobrang organized guy nun eh. Pag nakita mo yung setlist niya, bago siya magsimula, ni-read through niya talaga kasi gusto niya pulido yung oras niya. Tapos, yung itsura ng, parang kinocompile niya lang yung mga piniprint out niya. Ganun yung itsura ng notebook niya. Parang ganun. Sobrang pulido. Nakalagay din doon yung mga pause for applause. Talaga? May mga ganun. Grabe naman yun. Grabe naman yun. Ako nga, bullet points nga lang yung nilalagay. Nandun ka diba? Oo nga. Nakita mo rin diba? Meron siyang ganun. So, in-imagine niya sa utak niya na, yun din kasi yung, I think, downfalls din ng mga ibang tao. Kasi hindi nila naiintindihan of what stand-up is. So, ang inisip nila kasi, before, lalo na yung mga taong hindi nila alam. Like, kunwari, narinig mo tong feedback na to na pwede ka naman mag-joke ng iba, ba't yan pa yung ginamit mong joke? Di ba? Pag na-offender, ganun. Or parang, alam naman nilang, talagang
alam naman nilang ganyan yung magiging reaction yan, ba't pa nila ginawa? Diba? Which is dun man nakikita na kulang talaga sa understanding yung mga tao about how comedy is made. Comedy is not, hindi siya yung tipong, pag nagsulat ako, ito yung magiging reaction. Titigil ako dito. May pause ako. Sobrang hindi ganun. Hindi siya ganun. Hindi siya ganun at all. Ang ginagawa namin is, we find out, siguro in theory, baka ito yung nakakatawa, then we do it, and they be extremely disappointed sa mangyayari. And then back to the drawing board, and then, okay, ang nagustuhan pala nila is itong part lang na to. Ayaw nila itong part na to. And then we do trial and error. Yeah. Back and forth. So I think yung guy na to, andun siya sa understanding na parang, pag sinulat ko, ganito yung mangyayari. Pag nag-pause ako, tatawa sila. Merong understanding ang audience na kung kailan ako tumigil, tatawa sila. Hindi ganun, guys. Naghahanap kami ng ways to induce laughter and then try to, try to kind of like harness it or try to do it in a repeat performance after and see what sticks. Actually, ang comedy every time, experimental process siya kahit sa paid show. Yeah, kasi like ang mentality ko talaga pag yumayap ako sa stage, anything wrong will happen. Can and will happen. Para ready ka na. Kasi kung sinusulat mo nga yung pause for laugh, di mo naman alam kung mangyayari. Hindi talaga. Like you never know if a joke is gonna be funny or not. Kasi all things funny and unfunny come from the same thing. Yes. Yung setup. Minsan nga mas tumatawa pa sila dun kaysa sa punchline. Actually, yung bad trip. Yan yung bad trip. Dun ka minsan mapapaisip Tangina, magaling ba talaga ako mag-comedy? Bakit pag nagsulat ako ng something, hindi naman siya guaranteed the way I play it out sa utak ko. Kasi you never know. Minsan pa meron pang weird stuff na nangyayari at like peculiar times na hindi mo in-expect. Like kunwari, tatawa sila ng, alam mo yung meron kang bit na mahaba. Tapos yung big laugh mo, dahil nga pinoperform mo siya paulit-ulit, itong joke na to particularly parang ilang taon ko na siyang pinoperform. Alam ko na kung saan yung high probabilities of big laughter. Alam ko na kung saan yung probability na, okay, baka mag-applause break sila rito, baka hindi sila mag-applause break. Ito yung gagawin ko pa nag-applause break. May flowchart na ako sa utak ko, parang ganun. Tapos na nag-perform ako, nag-open ako kay Jokoy sa MOA Arena. Hell yeah. Puta, nagkaroon ng, ewan ko na, nag-critical 20 ako sa isang, nag-natural 20 ako sa D&D reference, sorry. Nag-natural 20 ako sa isang premise ng joke ko na never pa tinawanan ng tao. Kasi yung time to yun, setup yun Tapos saka may punchline. Sa setup, nag-applause break sila. So warak na warak yung timing ko, pare. As in talagang, oh shit. That and then arena show siya na parang tuloy-tuloy yung tawa, hindi siya masyadong sabay-sabay. Oo nga, kasi siya, in wave siya. Punchline ka agad In wave siya. Tapos naka 5 minutes lang ako nun. 5 to 6 minutes lang. So parang tangina ngayon ka pa nag-iba ng timing. Hindi ko natapos yung set ko nun Parang iba-iba yung punchline na inendan ko. Tapos, kaya yung sinasabi ni Jokoy na hindi kumain kami tayo. Hindi ko yun. Tapos yung mga sip-sip na tumatawa lang sa gilid niya. Nag-applause break ako sa setup. Sinasabi ko lang. Nag-applause break ako sa setup. Tapos tumingin ako kay Jimmy Alapag. Nandun siya. Jimmy Alapag. Si Coach Jimmy Alapag gumanon sa akin. The Mighty Mouse. The Mighty Mouse. Sabi niya. Tapos may message niya. Sabi niya, gusto mo bang sumama sa Sacramento Kings? Kasi assistant coach siya sa Sacramento Kings. Pero no joke on si Jimmy Alapag. Hindi ko lang sure kung nandun na siya nung set ko or wala. Pero gumanon talaga. Hindi siya kumenta. Pero pagkakwento ko sa mga apo ko, sasabihin ko, si Jimmy Alapag. Kaya si Jimmy Alapag, nag-open ako for Rex Navarrete dati. In-invite niya kami sa game. Tapos parang halatang in-invite kami sa game na dapat lalampasuhin nila ang kalaban. Kasi parang sobrang banunong team na kalaban. Tapos natalo sila. Parang Meralco sila. Silang dalawa ni Chris Newsom. In-invite kami. Puta, nasa floor seats kami, pare. Kami nila, sinama pa namin si GB, ganyan. Sunod kami. Tapos, pagkatapos ng game, bad trip siya. Hindi siya sumipot. Si Chris Newsom, nilabas kami. Parang, hey guys, ganyan. Thank you for coming, ganyan. Tapos parang sinabi niya, we should have won that game. We kind of needed to win that game. Parang ganun. Tapos mamaya, so, where's Jimmy?
Not gonna lie, Jimmy's kind of heated. Parang gano'n. Parang burat siya. Gets naman. Gets naman. Kasi parang, nasa floor ka. Ang intense pala, pare. Sobrang intense. So, kasi pa nag-uusap sila, sobrang intense talaga. So, parang the next time, si Jimmy nag-message sa amin na parang, yeah, sorry, ganyan-ganyan, hindi siya lumabas. Parang may kailangan daw siyang gawin, blah, 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 blah. Kailangan sakalin yung Tapos parang sinabi naman niya na parang, yeah, medyo mainit daw yung ulo niya na that time, so hindi siya lumabas. Parang Kaya kanya si Norman Black. Sinampal. Tangina mo! Kinshasa Nanalo. Tapos, next time kami nag-interact, parang nakita ko nagbebenta siya ng Dave Chappelle tickets online. Sabi ko, no, ba't di ka manonood? Why you not watching? It's a really good set. Sabi niya, the wife wants to watch Joe Coy. Tapos na-replyan ko siya, dude, I'm actually kind of nervous because I'm gonna open for Joe Coy. Tapos minessage niya ako ng parang very team captain message na, then you got this, man. Parang ganun-ganun. Parang binigyan niya sa'yo, remember the Titans. Parang ganun. We blitz all night! Gumanon siya. Binigyan niya ako ng ganung You gotta fight for that inch. Siguro mga 2-liner pep talk na, fuck, tangina. Sinabihan ako ni team captain ng Gilas, pare. Bum, bum, baram, bum, baram. Mighty Mouse, pare. It's written in the stars, man. It's My life, written in and the my kids, stars. and my wife, they'll live, and it's life, they'll live. My ups and downs, my trials, tribulations. Ganun yung effect sa akin, pare. Siguro hindi kanya ginanon, pero deep inside na pag ganun siya. Nung nag-applause break, dun sa Sharon Cuneta joke na ginawa ko, na hindi ko na ginagawa, by the way. Kiko, 2025. Hell yeah. Gumanon siya siguro. Tapos tinuro niya ako. Feeling ko naramdaman ko parang may nagturo sa akin na basketball player. Hindi yung packet na siya sa stage. Yung sa 6-man. Nawala siya bigla. Tapos bila na lang, pagkatapos ng set ko, that's my son! That's my boy! It's my son. No, he's not! He's too old to be a son. Wala mo si Jimmy Alapag yung unang-una magsabi ng I am bago matulog. Oo nga Tayo na, Jimmy, kung nakikinig ka, pare, I love you, pare. Hindi mo alam yung 1-liner, 2-liner na pinadala mo sa akin nung time na yun. Feeling ko nasa huddle ako ng Gilas nung kalaban niya yung Korea. Yung naramdaman ko Akala ko si Mark Pingris for a while Kasi May si-Superman punch ata dun This is your night! Gago Australia yung iniisip mo. Wala si Jimmy Alapag nun. Don't make this about your father. Don't pretend this about your father. So yes, thank you Jimmy Alapag. So, kumusta Dex? Kamusta Dex? Ikaw ba meron ka bang mga Jimmy Alapags sa buhay mo? Wala Pinaka-closest na naka-encounter ko si Phil yung husband. Why not bad Paano daw? Paano mo naka-encounter si Phil? Nag-football ako before. Tapos, fucking parang... Really? Really, dude? Really, dude. Okay. Fucking... Yeah, Sige. muscular yung right medyo leg. medyo masikip nga yung maong mo. Yeah, dude. Sa Your right leg lang. So how was Phil Young husband? It was nice, mabait siya. Tawag dito? In-inspire ka niya sa stand-up? Ganun? No, hindi. Sa Sabi football. niya, Sorry, Phil. Alam ko sinabi niya, hey, yo, Dex, your punchline should be like kicks. Hindi ko alam pa paano siyang salita. Sabay sinipa niya sa ball sa goal. Hindi ko alam kung football kasi. Tangin na nito Kita mo may football fan dito Football. Pero tawag dito, before kami mag-training, nauna yung team nila. Tapos, yung Azcals? No, yung club team niya. Okay. Tapos, parang syempre nagpa-picture kami. Tapos sabi niya, you're all the future of football. Talaga? And look at you now doing 5 minutes, pare. For regular. Okay. Look at you now, pare. Not doing football at all. Si Phil Young husband ba yung Iwi? What's Yeah. Is that dude? Nakakatawa yun, though. Nakakatawa yun. Pwet ng mano! Nakakatawa yun. Kung sino man nagpagawa kay Phil Young, kung sino man nag-churn out ng pera para pagawa yung kay Phil Young husband, tangin na, bayani ka. Sibog na! So, sa sinabihan ba niyang kayo ang future ng football, may isang tao bang naging future ng football? Wait, anong klaseng team ba yung nilalaro niyo? School team siya? Or? Tawag dito Makati FC. Okay. Siya, parang... Liga.
Hindi, tawag dito parang Club? yeah, club siya na based sa Alabang na named Makati FC. Oh, for some parang reason. lang, Makati Supermarket sa Alabang Town Center. Meron talaga eh. Ano specialty niyo sa pancake house? Fried chicken? Kasi kami Tapos? yung parang scholars nila nun. Parang free training kami. Tangina mo, scholar ka ng football? Yeah, hindi sa academics eh. So, magaling ka football? Average lang. Okay. Kasi average lang. Nung time na yun, feeling ko ang galing. Anong posisyon mo? Defensive midfielder. Okay. So, sa likod yun. No? Medyo gitna. Medyo gitna. Ako yung bridge between the defense Defense and and the offense. offense. Soccer sucks, pare. Like, nakikita ko minsan yung mga, like, pwedeng mag-end yung game ng 0-0. Oh, pwede. Anong classic fucking sport? Kaya pa nag-goal sila na nagwawala sila eh. Wait, Sorry. Like on ano lang, pag regular league games, pwede siya mag-end ng 0-0. May points pa rin kasi yun eh. Like if you win, meron kang 3 points. If you lose, wala. If you draw, meron kang 1 point. So may stakes pa rin siya. Ito siguro yung nararamdaman ng mga female comedians natin tuwing pinag-uusapan natin yung wrestling. Yeah. Like sobrang nakakano. Nakakano lang sila. Fuck. Pero dude, pag elimination game, nail biter siya. Hindi siya nag-end ng 0-0. Okay, Dex. Okay, Dex. It's okay. Ang ganda ng point ng kasi yung May isang time though na parang kasama ko yung mga may guy kami sa FPW, si Cali Nueva, football fan siya. Tapos parang just so happens I think nag World Cup finals during isang Christmas party ata namin. Yeah, December yun. Tapos parang ine-explain niya yung lore sa amin lahat habang nanonood kami. Yeah. Di ba parang anong nangyari doon? Parang down sila ata 3-0 or something like that. No. O 2-0. Hindi ba? Yung France versus Argentina yun. Yeah. 2-0. 2-0 tapos puta nagwala si Messi, di ba? Parang ganun. Si Messi yung nag-goal to win it or something like that. Ang nangyari, like, ahead sila ng 2-0. Doon nakahabol ng 2 pa. Tapos nag-overtime. During the overtime, nakascore si Messi. Yun. And then, naka-score ulit yung France. Tapos, nag-penalty shootout siya. Tapos nanalo Argentina. Yeah. Tapos first time ni Messi manalo ng... Yeah. So, ina-explain niya lahat na si Messi ang John Cena ng football. Yeah. Parang ganun yung... Tapos hindi pa siya nanalo ng World Championship. hindi siya yung John Cena ng football. Tapos, well, totoo. Pero... 17-time Grand Slam champion na siya. Hindi siya Grand Slam. Hindi ba Grand Slam? Wala siyang Intercontinental Championship. Anyways, parang yun yung nangyari. So parang nagets ko siya, parang into it. Pero very rarely, naging ganun yung circumstances ng football. It usually happens around mga May, June. Kasi doon yung finals ng mga Pero ganun ka-intense na kambakan na 2-0, magiging 2-2, magiging 3-2, magiging 3-3, tapos mag-penalty shootout after. Di ba parang... Pero alam mo, parang greatest game ever made. It is. Sinabi nga nila sobrang few and far between yung awesome moments eh. Yun, Tulad ng NBA, like masasabi mo lang. Nakahapon lang, may dinakdaan si Jamorant. Sobrang lupit eh. Alam mo yun. Pero gaganda yung goals, pare, from a distance. Pero isipin mo, 4 years mo hintayin magkaroon ng moment na ganun. Parang Vince McMahon era wrestling lang. Parang alam mo yun. Alam mo pare, Hindi siya every 4 years. feeling ko, Every year may intense na every year. Sige. gawin natin exciting yung soccer. Litan nila yung field para mas maraming goals. Meron naman ganun eh. May futsal. Oo. Pero hindi rin siya exciting masyado. Kasi ang pinakamalaking score na niya is 7. Hindi mo alam din kung ano. Kasi may point si Joe Rogan. Parang hindi mo pwedeng sabihin na porket salpuan exciting na eh. Kasi daw sabi niya, yung UFC maraming viewership. Pero pag nanood ka ng Muay Thai na mas madaming moments na nagsasalpukan, hindi siya ganun kasikat as UFC and mas matagal nang may kickboxing kaysa sa UFC. So, mas matagal na silang may chance sumikat, di ba? Talagang iba eh. Feeling ko nasa marketing yun. Narrative, yung presentation, Yes. yung mga tao, yung mga personalities na nagko-compete. Kailangan eh. Kung walang Michael Jordan, feeling ko hindi ganun kasikat basketball eh. Oh, dude. Like, kailan mo ilalagay? Kay Scottie Pippen? Can you just do it? Hindi. Tangin ang boring maglaro ni Scott. Like, nice fundamental. Kailangan mo ng Kobe, kailangan mo ng LeBron, personal. kailangan mo ng Shaq. Curry, kailangan mo ng Shaq, kailangan mo ng ganun eh. Dude,
Kaya ganun din sa stand-up, pare. Kailangan mo ng ganun. Hindi pwedeng puta bland-ass motherfucker ka lang na papasok ka doon with your jokes of a paper and shit. Ano mo yun? Lagyan mo naman ng pizzazz. Mag-blade ka sa stage. Yun yung tungkol sa starting stand-up na nangyayari yan. Sa ano? Okay. Balik natin sa ano. I-reset natin yung mahjong table. Nung nagkaroon ka ng parang eureka moment na ano, nag-iba ba yung way of writing mo ng jokes? Parang, Mr. Setup. Ano yung attitude ko sa premise? May mga ganun ka bang ginagawa? Nag-iba siya. Yun nga yung nabanggit mo before na kapag nakuha mo na yung writing, nawawala yung parang personality, yung rawness. So, nung nakuha ko na yung writing, parang nagra-write na lang ako ng jokes na parang, ito feeling ko magugustuhan ng mga tao. But then, parang eventually, parang hindi rin siya gumagana eh. Kasi parang may pagka-fake siya. So, I ended up writing about yung experiences ko. Okay. Na mas parang, feeling ko mas raw. Ganun. So, dun na. Kaya from that point on, parang hindi na ako nag-joke about anything na parang hindi ko na-experience talaga. Hindi ko magandang barometer yun. No? Kasi parang fake siya kapag naghanap ka ng parang, jokey joke. Ito yung nakasetup siya, may twist. Pero wala siyang soul eh. Alam mo yun? Wala siyang... Hindi, pero kunwari kung hindi siya nanggagaling sa essence mo, wala siyang essence of Red, essence of Dex. Alam mo naman kung pilit. Like makikita mo on stage, lalo na kung pilit yung confidence. Yeah. That's the worst. Actually, okay lang. Kasi ako naman, pag sinasabi nilang, kailangan mo may confidence ako. Hindi naman necessarily. Kailangan may personality ka. Hindi mo kailangan ng confidence. More of like, kung ang personality mo is wala ang confidence, tapos nakaka-perform ka pa rin, gagana yun eh. Yeah, you have to make, like, just don't fake it, I guess. I think yung faking it is parang, meron ako mga comedians na talagang yun yung make or break sa akin. Parang, okay, tumatawa yung audience. Pero honestly, parang ang peke. Parang nakakatawa siya because minanufacture mo siya nakakatawa eh. Yeah. Parang gumawa ka ng factory-made, naka-setup premise, naka-setup punchline, may twist talaga. Pero parang, very, ano mo yun, parang siyang corporate-made joke eh. Parang nagsimula siya nagsimula siya sa word cloud eh. Parang ganun yung instead of like nagsimula siya sa buhay mo, sa struggle mo. 2009 John Cena. Parang ganun. Naka-formula. Tayo, yung super Cena na ba to? Yeah. 2007, 2009 John Cena. Yung nakakasawa na. Yeah. Diba? Yun yung iniiwasan ko rin tignan. And it's easier said than done. Kasi pag andun ka na nag-perform ka tapos hindi gumagana yung mga jokes na personal sa'yo, sakit mo mamba eh. So, mapapabago kang tao eh. Tingnan mo, tingnan mo ginawa ng bomba kay Andren. Dati akong nurse. May time check ba tayo dyan? Kasi hindi ko alam kung matagal na tayo or hindi. Time check naman. Time check. 1 minute? 1 minute pa lang? 1 hour na. Mag-wrap up na tayo soon, pare. Kasi may next guest natin kanina pa nandito. Pero nakita ko, nag-jump rope na siya. Nag-selfie siya ngayon. Ang next guest pala namin, the one and only Ellie Buendia, pare. Ellie Buendia. Yun. Actually, nabanggit natin siya kanina. Kaya gustong-gusto ko si Sherwin. Kasi sobrang authentic ng lahat ng... Yung pagka-autistic niya, sobrang authentic. Lahat, yung mga jokes niya, alam mong yun yung things that he nasa finds thought funny. process niya. Hindi lang sa emotions. Alam mo yung ganyan talaga siya mag-isip sa mga joke na yun. Nahihirapan ako makita yung mga ganun. Tapos, nainis ako. Kaya rin masaya ako na may mga umalis ng comedians pumunta sa comedy crew. Kasi may... Sorry, hindi naman hindi to oh shit moment ha. Pero masaya lang ako. Kasi may mga tao doon na lumipat. Hindi ko na sabihin kung sinong comedians. Na mapayo. Tapos ako parang, dude, ba't ka nagbibigay ng payo? Halatang hindi mo pa na-figure out kung ano yung comedy. Ako mismo, na 'di ba, ang tagal ko nang nagko-comedy. 'Di ba? Tapos, pag tinanong ako ng comedian, kasi pag alam mo talaga what it takes, ibig sabihin, dun mo alam din na wala ka ring alam. Alam mo yun? The more that I know about how things are actually working, the more that I know na, okay, hindi lang pala siya one thing, one way, or hindi lang siya, until now natututo ako kung paano to make it work. And then,
ang masaklap pa, hindi ako pwede magbigay ng advice. Kasi, hindi ako pwede magbigay ng general advice na gagana. Kasi iba-iba yung pinagdadaanan ng mga komedyante. Iba talaga, dude. Iba-iba yung ways nilang to express. So, hindi ko pwedeng sabihin, pare, depressive ka, ganito ka mag-express. Kaya ayoko rin magsulat ng jokes for others. Yung No Laughing Matter? yung pangalan ng libro mo. No Laughing Matter, pare. Sa libro ko, No Laughing Matter, chapter 3. Nakaganan. Don't write jokes for others. Write tags for others. Ako, tags game ako. Oh yeah, tags. Kasi nagawa mo na yung essence ng joke eh. Dadagdag na lang ako. Parang what if ganun. Kumbaga parang binigyan mo ako ng starting off point. Bibigyan ako. Si Victor tsaka ako dati, kami yung writing buddies. Yun yung relationship namin. Nagbibigay lang kami ng tag sa isa't isa. Parang ganun. Nai-miss ko na nga kasi nauubusan na ako ng material eh. Hindi na kami nagsusulat together. Yeah. Nagsusulat ka ba together with people? Ang kabouncean ko talaga si Russell Arabis. Si Russell Arabis. Ang mag-bounce sa kanya. Bakit di mo sinuggest na i-guess si Russell Arabis? Competitive ka ba? May trabaho siya eh. Okay. Kasi ang sabi mo, may kilala ka pa bang ibang walang trabaho? Parang onti namin eh. Okay. Kapag nagba-bounce ba kayo ni Russell, anong vibe? Parang nagbabarilan ba kayo or Siya nagbibigay lang kami ng tags sa isa't isa habang naglalaro kami ng board games. Gano'n. kasama yun eh. Kami ni Vic dati, bago mag-tomato king, magkita kami mga 3 p.m. Bibili kami sa Coperoti ng isang coffee ban tsaka drink. Tapos hanggang 10 na yun. Kasi 10 mag-isimula yung open mic. Ganun. Tapos, pero syempre nasa tomato cake na kami ng mga 8:30, ganyan. Tapos, yun, lahat ng mga jokes na sinulit namin doon or na-refine namin doon namin ginagawa. Tapos every week namin ginawa yun. Tapos, ito yung sinasabi ng mga tao, parang nag-grind ka. Hindi siya feeling grind kasi ang saya niya eh. The whole time na ginagawa mo siya, bitin ka pa nga eh. Si Red yung nagsabi yung stand-up, hindi ito yung trabaho. Ang trabaho part ng stand-up, yung promotion. Yung mga ayaw mo gawin. Yeah, yung mga ayaw mo talaga gawin. Content. Mga ganun. Ganyan. Post ka pa content, Lodge. Pare, parati ko sinusupport. Tangina nyo, muna kayo ng show, pare. I don't like, kung nasa-sold out ako nang hindi nag-post ng content, I would gladly do it, pare. Pero wala eh. Kailangan ng libreng shit, marketing, whatever. Sorry. Sige sa mga nag-share ng content, thank you pala. Sa mga brands din. Sa mga brands. The duality of Red. Wala to kung wala kayo. Anong goals mo as a comedian right now? Meron ka bang sineset na goals or parang more of like just doing it? Just to be consistent lang talaga. Serious pursuant ba to? Or parang iniisip mo na parang, it sticks on the wall, nag-enjoy ako ngayon, let's see what happens. Or more like parang tipong, this here is all about my life, my kids. Ganun ba? Yung pangalawa? Hindi ko kabisado yung nakikinig ka ba ng DMX, pare? Bago Pero gusto ko siyang seryosohin if it allows me na parang seryosohin siya. Pero right now, syempre, wala akong trabaho. Wala kang bang gagawin? Wala ka bang trabaho by choice? Or no. Okay, sorry. Hindi siya by choice eh. Saklap eh. So naghahanap ka ng ways na kumuha ka ng income tapos ano mo yung... And so far, parang unemployed ako since October. Parang medyo na... Hindi naman ako nasusuportahan pero merong surviving dahil sa comedy. Meron. Yun din yung maganda ngayon sa industriya ngayon eh. Na kunwari, kung medyo blessed ka, hindi ka pinapalaya sa inyo. Yun nga Diba? Thank you, kuya. Kung hindi ka pinapalaya sa inyo, diba? Sinusuportahan ka ng, ng pamilya mo. Pwede ka talagang mag-comedy. Parang pwede mo siya i-pursue as an endeavor. And ako parang, sina-champion ko yung ganong klaseng mentality. Kasi kapag ikaw nagkaroon ka ng time na kaya mo rin gumawa ng industriya out of what you built, marami ka rin mabubuk na ibang tao that would, tingnan mo, like itong fucking freeload over here. Diba? Marami ka rin ma-champion ng mga tao mag-pursue. And pag nag-pursue din sila, pag kaya nilang magbigay din ng trabaho sa iba, ganun lalaki yung industriya natin. The right way. The proper way. The Red Ollero way. Pare. Ako nga pala, si Red Ollero, tumatakbo po akong leader ng Comedy Manila sa 2025. Out with the old, GB. Itaguyod na natin ang Red Ollero era ng Comedy Manila. Itigil na. Ha?
sa mga sila GB, second fiddle lang naman ang Comedy Manila kay GB, pare. Kasi Cool Pals na yung priority niya. You turn your back on us, GB. Turn your back on us, GB! For what? For what? Yung magiging, alam mo yung biglang isa super kick na rin si GB. sa barbero. Yung barbershop. Yung inasok niya si GB sa barbershop. Sa barbershop, babasahin ko ng coconut husk sa mukha. Oh, you shoot ko. Shoot coconut husk. Yeah, we didn't talk about it, pare. Ganun. Tangin na, makalabig na naman sa wrestling. Ang ganda na, nakaka-relate na kanina eh. Okay. As we're winding down, ito na lang, bigyan kita ng ano. Kasi naparod kita, yung style mo, yung comedy mo, I think very peculiar. Very, peculiar is the word we In a say. good way. Kasi pag pag off-cam to, ibang word ang gagamitin ko. Yes. Bano. Hindi naman, sobra ka naman. Marami namang bano, Dex. Oo. Tawag doon, may pinanggagalingan ka bang influence? Or meron ka ba na-enjoy kung bakit ganyan yung style of comedy mo? Puro local lang eh. Hindi ka nag-foreign ever? Nanonood ako, pero yung mga, yung mga mainstream, sila, Pag may sinasuggest sila, pinapanood ko. Yung, sila, Shane Gillis. Actually, ang galing nga ni Shane Gillis. Mitch Hedberg. Mitch Hedberg. Patay na yun eh. Talaga? Nag-OD siya. Yes. Heroin. Kaya nga siya immortalized eh. Kasi feeling ko kung nabuhay siya ngayon, banuin. Yeah. Parang nangyari kay Steven Wright. Hindi naman sinasabing banu yung Steven Wright, pero They were the first of their kind eh. Parang pag pinalala mo yung Steven Wright ngayon, parang panoorin ko. Parang ganito dati eh. Parang ganyan. Okay. Sinong we would say influential sa'yo? Si Vic. Okay. Sila... Ray. Okay, si Ray. Tapos. Ikaw. Yes. Okay na. Thank you po sa mga nanonood. Sila Leland. Hindi, okay na. Okay na yan. Dahil si Vic, si Ray, tas ako. Leland. Pangatlo. No si particular Leland. order. Hindi. Orderin mo. Ikaw? Vic? Sobrang petty eh. No? Yes! Okay, hindi natin kailangan. Ipa-bleep na lang po yung ibang pangalan ng comedians na ano. Pero, di ba, ito yung gusto ko ipahiwatig din kasi may mga tao na, lalo na yung mga non-doers, na gustong maging, sobrang pangit ng term. Pero kapag hindi ka pa practitioner, parati na lang hinahanap, pare, sino bang influence mo? O pare, parang nakikita ko yung pagka-Bill Burr mo. Tapos ako parang... Bill Burr. Solid din. Solid din. Fist bump counter one. Masa lang ngayon. Wala, isa lang. Hindi ko kinaya nung umabot ng 27 eh. Pero, yun nga, parang, ano nangyari dito? Bumara yung ano. Anyways, hindi ko siya sinadya at all. Or hindi ko siya ever inisip na parang, I mean, nakukuha ko yung compliment. Nakukuha ko comparison parati. Number 1, Gabriel Iglesias. Yan ang Pinoy Flappy. Sobrang layo. Ang layo ng style namin. Sobrang layo. Unang lahat, hindi galit si Gabriel. Okay. Pampamilya siya eh. Puta, pwede mo ilagay sa Showtime yun eh. Si Gabriel mag-kill yun eh. Alam mo yun? Tapos yung sunod, siguro, Bill Burr na. Tapos Louis C.K. kasi nagjajawl daw sa harapan ng mga tao. Hindi, pero yun yung tatlong names na sinasabi. Pero honestly, hindi ko naman sila katunog or whatever. So parang I think pag may influence ka na comedian, I think it's just what you enjoy. Yeah. Hindi siya more of like, pare, magiging ganito. Kasi honestly, sa simula ng career ko, ang gusto kong maging parang Pablo Francisco eh. Gusto ko ng sound effects, mga ganon. Voices, mga ganon. Tortilla boy. This season. Diba? Yan lang yung bit. I don't know who this guy is. Speaking of comedians na never nang he still does that bit daw. Every fucking time. Hell yeah, man! Tangin na. Brian O'Brien. Narinig ko pa rin hanggang ngayon. Hell yeah, pare. Enjoy the ambulance. Oh, you know, you just need one bit, pare. Alam mo yun, di ba? Putang ina, pag nanood ka ng sandwich ngayon, sugod pa rin yung huli Pero ng those song. achieve cult status na eh. Anyways. Yun. Wala kang foreign na comedian influence. John Mulaney. John Mulaney. Dami gusto kabataan. Hindi ko gets. Baka hindi ko rin gets. Hindi ko siya gets. Kasi maybe it's a younger generation. si Senya sa SOS,
nung nalaman niya hindi ako fan ni John Mulaney, parang along the lines of ba't ang bobo mo type. Sinabi niya sa akin. There's So, hindi ko something- tikip eh. There's something about his sacrilege. voice. Gusto ko siya as acting. As a writer sa SNL, he's really good. Nakakatawa yung acting niya. Pero yung stand-up niya parang, Yeah, medyo ang tagal, parang, oh my God, 15 minutes of this, di ko kaya. Clips Wala siguro. parang yun yung first stand-up. What am I not getting here, dude? Like, fucking, sinusubukan ko talaga siyang enjoyin. Parang sa mga bago, si Shane Gillis lang yung natagalan ko. Solid shit. Kasi para siyang mabait na Louis C.K. Parang Ay, hindi yung nag-judge ako. para siyang safe na Louis C.K. Parang ganun. Alam mo bang dapat nasa SNL siya? Sino? Si Shane Gillis. Nag-host siya. Oh, hindi. Dapat cast member siya. Na-cancel siya kasi may hinukay na podcast na sinabi lang niya in a joking manner yung N-word. chink. Hindi N-word, chink. Okay. Tapos may puro may mga Chinese cast members. I guess so, dun. yeah. Kasi yun, kinancel siya. Oo. Sayang. Dito si Michael B. nagsusuot ng turban. Kako sobra kasi DJ Bombay. man. Tama meron nga siya yung may aeroplano tapos may dalawang blocks. Tapos kinagano. Nag-ano pa siya, nag-Hitler pa siya. Hitler pa siya. Yung parang yung baklang Hitler. Sobrang base ni Michael B. Dude, para ultimate based god yun si Michael V. Michael V, if you're watching, please mag-guess Ikaw ka. ba, Andre, para lang ma-wrap up natin yung conversation, anong kino-consume mo ngayon? Do you consume as much now Na stand-up? as when you were a fan of it before? No. Ako I don't din eh. yeah, kasi kung yung super favorites ko lang, pero dati lahat sinusubukan kong panoorin eh. Ako Mga din. Maria Bamford. Oh, pare. Mga sobrang... Nanodoon ng Carlos Mencia just to see eh. Oo nga. Dude, may isa siyang bit na binlowjob niya yung microphone. Kasi talagang deep throat niya. Tapos dinuduraan pa niya. Tapos pa-blowjobin niya ulit. Meron siyang ganong actor. Sa parang, yan ang commit. Yan ang commit. yung like, sinubukan ko si Joe Rogan, pero daw kinakantot niya yung stool na naka-reverse siya eh. Hindi ko kaya si Joe Rogan. Hindi Parang ko hindi ko siya na-expect na ganun siyang klaseng comedian. Oo. Kaya ko na It's si just Joe a Rogan fear sa factor. UFC. Parang interview Yung podcast hindi ko kaya, pero kung may komedyanteng gusto, medyo nakakayanan ko. Nung nag-guest sa kanya si Undertaker, Yeah, kaya yung ano ko wrestler. siya. Hindi ko kaya yung 4 hours na episode. Ayan. Oo. Ako siguro, kahit nga yung latest ni Louis C.K., hindi ko pa pinapanood. Excited ako na may bagong special si Bill Burr, pero hindi na as excited as before na talagang... abangan mo talaga. And I think yung huling special ni Chris Rock, hindi ko nagustuhan. Yung live? You know who I really enjoy lately? Si Adam Sandler. Oh God, ang ganda ng special niya. Yeah. Ang galing niya eh. Tsaka hindi siya Highfalutin. hindi siya highfalutin, hindi siya nagtatry maging... Yeah, he is who he is. Talagang juvenile jokes lang siya. Ang ganda ng bago niya special. Sobrang bobo lang ng mga ginagawa niya. Wala siyang tinatry gawin, wala siyang, he's just being, parang, And he supports all of his friends. yung 100% fresh, I think is one of the best specials I've ever seen. I would agree. Diba? Ikaw, anong favorite special mo? Bukod sa Red Olera Mabuhay sa Live ng Netflix. Still on Netflix. Still on Netflix. First of its Netflix kind. original. Yeah. Yeah. Na hindi na mauulit kasi na-disappoint sila sa numbers na binigay ko. So, Come on, dude. Cut yan, puta. John Mulaney, Comeback Kid. laming may gusto nun. Comeback Kid. Baka it's an... Yun ba yung after niyang ma-rehab? No. Before? Yun yung unang Netflix special niya. Okay. Mas gusto, parang debating kung yun or yung the top part eh. John Mulaney rin? Mm. Wala ba yung pinapanood? Bigatan ng homework. Panoorin mo to, pare. Coffee and Cigarettes ni Stephen Wright, pare. Yun na ng Oscar as a short. Oh. Yeah, joke lang. Hindi siya stand-up special. Short film siya. Joke lang. Sobrang lang. Hindi yun makakontribute sa career mo at all. Marami on time. Ako pala, sinasabi ko na pag nagkatanong sila ng stand-up, ako, shameless, Louis C.K. Yes. A great Ang dami mo natutunan doon. Tsaka parang doon, gusto ko siyang pakita na hindi mo kailangan maging snobbish sa material mo. Hindi mo rin kailangan i-limit yourself to what you know. And hindi mo rin kailangan big topics yung pag-usapan mo. Meron siyang joke doon about having the same shirt as another guy. Alam mo yun? Sobrang awesome shirt. Tapos alam mo yun, yung joke na yun, hey, we have the same shirt. Tapos parang hipster daw siya, so snobbish. Parang ganun. Parang sa naburat siya, parang, alam mo yun, parang kupal naman ito. Parehas yung shirt na rin, di ako pinansin. Tapos pagtingin niya, hindi pala siya awesome shit. Sobrang bobo lang ng fucking joke na yun.
Ganun, yung mga ganun. Hindi ko alam kung hilarious or shameless, I think. Yun yung usual na. Yung shameless, yan yung favorite 9/11 joke ko ever, pare. Yung Joel. Dalawa nga yung 9/11. Nakakatawa rin yung isa niyang 9/11 joke. Yung 9/11 deniers. Medyo bago yun, 2007. Sobrang bobo lang. 9/11 deniers. Bobo lang eh. Bobo lang. Ayun, thank you so much everybody. Thank you Dex. Thank Dex, you. may mga booking ka ba na gusto yung promote? Kailan nalabas to? Next week. Meron kaming roast battle sa February 7. Kalabang ko si Margie De Leon. A woman. Okay. Very good. It's the battle of the sexes, pare. Tawag dito, yung isa pang battle doon si Marvin Tumon versus Jam Perez. And may promo battle si Roger Naldo and One Hand Gaming. Wow. Okay. Ang pinagkakakitaan yung mga PWD sa gabi yun. Pare. Yun ang tawag doon. Yun ang talagang pag nandun ka sa level ni Dex na comedian, yun ang mga shows mo. Ang feature is may isang disabled tsaka isang ngungo na mag-aaway. Yun yung mag-headline ng show. Sa gagawin nyo, what have we wrought, pare? Sa carnival, what has the scene become, pare? Sa Brick Wall BGC Brick February Wall 7. BGC, pare. Makakita kayo ng ngongo at pilay. Hindi siya pilay. Hindi siya pilay. Ano siya? Ngongo and one-armed person. Paraplegic siya. One-armed person. And for some reason, let's pag-awayan natin sila. Although, hindi ko specify if roast battle yung gagawin nila. Malay nyo, magsuntukan sila. Oo diba? nga, yan na lang. Nakalagay lang dun versus tapos promo battle. May chance na magsapakan sila. So, kung gusto nyo bumili ng ticket, punta kayo sa page ni Gold Dagal. I am loving how it's promoted. It really puts pinag-usapan natin, yung mga kasi mga attitude, mga comedy natin, tsaka yung mga premise. Parang hindi siya tunay na pagka-artistry mo. Bila mamaya. Nga pala guys, may ngongo, tsaka one-arm gaming, magsuntukan nila sa show namin. Okay. Ikaw, Andren, meron ba tayong... Yeah, I am opening for the great Red Oliero. Yeah. May show kami, February 15, the very special Valentine's Day special. Wala kami isip na title. It's a showcase of a lot of like really rising stars na ng comedy. Ako mag-headline. Nandun si Isa, Leland, Baus. Ayan na. May mga bakla na. May babae, may bakla. May lesbian. May babae, may bakla. May bisexual, may bakla. Pare, bumili na kayo. May Incel, si Andren nandun, si Alexio, si Ray, si Lilan, may gwapo, may pangit, may baboy. Lahat nandun. Parang nursery rhyme, girl, boy, butiki, baboy. May tondo, may taga-tondo dun. Pare, pag ito hindi nyo pa pinanood, ewan ko na lang, pare. Bata pobre Headline. kayo. Tapos kukuha kami ng musical act, nandoon, the one and only Ellie Buendia. Ellie Buendia, nandun din po. Tickets are available sa comedymania.ph. I'm pretty sure nandun din ba yung roast battle sa Comedy Mania? Wala pala, okay. Nasaan siya? Sa page ni Gold. Sa page ni Gold. Pumunta kayo sa page. Wala ba sa comedymania.ph yung roast battle? Wala. Okay. It's his own thing eh. Meron ka din, di ba? I'm there sa isang lag niya. Amazing. Okay. Andren, take us away. Guys, pwede na tayong matulog. Yeah. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Ay, isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sila nagagalit kami. Napanood nyo ito ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik na rin yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. Bye. comedymanila.ph The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.